Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Aisha Mary Bido Ramon. Ngayon, tatalakayin natin ang mga pangyayari sa Kabanata 11 na pinamagatang Los Baños. Bigyan muna natin ng diin kung ano ang mga mahihirap na salita na nandito sa kabanatang ito. Una ay ang salitang balisa na ang ibig sabihin ay di mapalagay. Pangalawa ay ang salitang binibinbin na ang ibig sabihin ay pinipigil. Pangatlo ay kalatas o sulat. At ang huli ay katiwasayan o katahimikan. Ang pangyayari sa kabanatang ito ay naging balisa ang mga pinuno dahil baka malipat sila ng katungkulan dahil wala maski isang ibon o daga ang dahil walang maski isang ibon o daga na nahuli ang Kapitan General. Dahil sa mga dala nitong maiingay na taon, kaya nabulabog ang mga hayop at wala silang nahuli. Ngunit lihim na ikinatuwa ito ng Kapitan General dahil hindi malalaman ng karamihan na wala siyang alam sa pangangaso. Nang sila ay mauwi na sa Los Baños, kwento ng Kapitan General ang mga pangyayari at nasabi niyang hindi niya nagustuhang mangaso sa Pilipinas. Ang kanya lamang nagustuhan doon sa Pilipinas ay ang pagligo sa mga dalampit, baybayin at mga lawa. Sa huling araw naman ng Disyembre, natagpuang naglaro ng baraha si Kapitan General kasama si Padre Camora, Padre Irene at Padre Sibayla. Habang naghihintay sila ng kanilang pananghalian, nasa masayang kalagayan ang Kapitan General upang humingi ng pagbibigay at karapatan. Habang nagbabaraha sila, naisip ng Kapitan General na pag-usapan ang matagal na pinipigil na mahalagang usapin ang kahilingan ng mga mag-aaral na magtayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit hindi ito nabigyan ng pansin. Nang umalis si Padre Camora, tinawag nila si Simon upang pumalit sa praileng umalis. At ipinahayag ni Padre Irene sa mag-aalahas na pwede niya itaya ang kanyang mga alahas sa kanilang laro. Sumang-ayon naman ang mag-aalahas bilang kapalit ang nais naman ng mag-aalahas na ang itaya ni Padre Sibayla ang pagtanggi sa pagiging mabawang loob, pagtanggi sa kahirapan, at pagtanggi sa pagkamasunurin na loob sa loob ng 5 araw. At kay Padre Irene naman ay ang pagtanggi sa pagtitimpi sa sarili, pagtanggi sa pagbibigay sa kapwa, at iba pang mga masamang gawain. At ang nais ng mag-aalahas na ibayad sa kanya sa kamahalan ay ang sa pagpapakulong 50 sa 5 buwan, 200 pagpapatapon, at 500 pagpapatay. Ang dahilan sa mga kahilingan ng mag-aalahas ay hindi lamang pagod na siyang marinig ang mga kabutihan, kundi wasakin ang mga masasamang gawain ng mga tulisan. At akala naman ng mga kalaro niya ay gusto niyang mangyari iyon dahil galit siya sa mga tulisan na nandukot sa kanya. Para naman kay Simon, ang tulisang nasa bundok ay ang pinakamatapat higit pa sa lahat dahil sila lang ang nagpapakahirap at nagpapakapagod sa araw-araw nilang pagkain. Ang paniniwala ni Simon na makahanap ng katahimikan ang Kapitan General kung tuluyan na ilipat ang mga tulisan sa bundok. Ang mga tulisan na tinutukoy ni Simon ay ang mga mag-aalahas, mga praile at ang tenyente. Bago magtanghalian, napag-usapan ng pangkat ang paksang dapat nila talakayin. Una ay ang pagbabawal ng Kapitang General sa mahihinang kalibre ng sandata. At ikalawa ay ang pagsususpinde sa mga guro na humihingi ng tulong. Nagkaroon ng pagtatalo ang Kapitan General at ang mataas na kawani sa pagbabawal sa mahihinang sandata dahil naniniwala ang mataas na kawani na dapat ito payagan. Natapos ang kanilang pagtatalo dahil sa sinabi ni Simon na ipagbili na lamang ang sandata
na may 6 mm kalibre at gawing legal ang pagbili ng sandata walang 6 mm kalibre. At hindi naman sumang-ayon ang mataas na kawani na suspindihin ang mga guro na humihingi ng tulong. Dahil unang-una ay dahil baka mawalan sila ng hanapbuhay. Ngunit hindi pa rin ito pinaboran ng kamahalan dahil marami na daw siyang naigastos sa mga kagamitan sa pagtuturo at naniniwala siyang ang pangangailangan muna ng Espanya ang kanyang aasikasuhin. Nabanggit uli ng kalihim ang hiling ng mag-aaral na magtayo ng wikang Kastila at nung tinanong naman niya ang mataas na kawani tungkol dito ay sumang-ayon kaagad ang mataas na kawani at sinabing hindi na dapat ito pagtatalunan pa. Ngunit parehong tutol si Padre Sibayla at si Simon sa hiling na ito dahil matuturing na itong tahimik na paghihimagsik. Ngunit pumapabor pa rin ang mataas na kawani dahil kung gagawin nila ang kahilingang ito, makukuha nila ang tiwala ng mga tao o ang mga mag-aaral. Ay naman itong bawiin kung makita ang pagmamalabis. At dahil sa sinabi niyang yun, ay sumang-ayon si Padre Irene, Don Custodio at Padre Fernandez. Ang ikinabahala naman ni Padre Camora ay baka mawala ang paggalang sa pamantasan ng mga mag-aaral dahil magiging marunong silang sumagot o makipag-away sa mga Kastila dahil makapagsasalita na sila sa wika nito. Pilit na ipinaunawa ni Padre Fernandez kay Padre Camora na hindi pagkatalo sa pamantasan ang pagturo ng wikang Kastila sa mga mag-aaral. Kahit napigilan ang pagkatuto ng mga Indio, ay darating din ang panahon na malalaman din nila kung sino sila at ano ang kanilang nararapat na gawin. Ipinayo lamang ni Padre Fernandez na samantalahin nila ang araw na habang mangmang pa ang mga Indio, ay patatagin ang kanilang mga batas at lagyan ng matibay na batayang pagsasandigan. Ngunit hindi sumang-ayon si Padre Sibayla sa mga suwestyon na yon. Tapos lamang ang pagtatalo nila nung tumayo na ang Kapitan General upang kumain ng pananghalian. At bago pa tumulog sa pagkainan ang Kapitan General, ibinalitang pumunta ang anak na dalaga ni Kabisang Tales doon upang humiling na pakawalan ang kanyang nuno. At nabanggit din ni Padre Camora ang nais niyang hilingin upang tulungan ang dalaga kaya siya naparoon at hindi siya binigo nito. Ipinag-utos ng Kapitan General na magpadala ng sulat sa namumuno doon upang palayain ang nuno ng dalaga. Hindi sila masabihan na sila ay mahabagin at tinapunan niya ng tingin ang namamahala na si Ben Zaib at kumindat naman ito na tila na iintindihan ang gustong ipahiwatig ng kamahalan. At iyon ang mga pangyayari sa Kabanata 11 na pinamagatang Los Baños. Magandang gabi sa inyong lahat. Tatalakayin natin ngayon ang Kabanata 12 at tungkol ito kay si Placido Pinente at ito ang mga malalalim na salita. Hangal ay baliw, may pangalandakag, may pamalitang mabuti, o masipag, may pagmalaki, pagliko, pangolekta, nakakahalina, nakaakit, pinaunlakan, pinagbigyan, o pumayag. Porsigido naman ay buo ang loob sa gagawin. Tungkol kay Placido Pinente ay isang mag-aaral mula sa Batangas na kilala sa talino at lalo na sa Latin. Isa lang siya masipag at disente, walang bisyo at hindi bulag sumusunod sa mga aral ng mga praile. Gayunpaman, itinuturing siyang may panghimagsik dahil hindi siya basta-bastang tumatanggap ng kanilang mga turo. Sa kabila ng kanyang talino, nawawalan na siya ng gana sa pag-aral dahil naiinis siya sa sistema ng edukasyon sa kanilang paaralan at nais na lamang umuwi sa kanilang bayan upang
mapagtrabaho. Ngunit sa isang liham, hinihimok siya ng kanyang ina na tapusin ang kursong Bachelor in Art in Arts dahil sayang ang kanilang ginagastos sa kanyang edukasyon. Habang naglalakad papunta sa paralan, napansin niya ang iba't ibang tao sa paligid na may mga estudyanteng walang pakialam at nagbibili ng mamahaling damit. At may mga mahirap sa buhay at may mga praile na tila nangingibabaw sa lipunan. Naalala niya kung paano hindi pantay ang turing sa mga estudyante, kung saan ang mayaman ay mas pinapaboran kaysa mahihirap. Sa klase, lalo siyang nadismaya si Placido dahil sa paraan ng pagtuturo, ang guro ay hindi nagtuturo ng maayos. Bangkos, puro pagsasaulo lamang ang mga leksyon ang pinapagawa. Ang mga estudyante ay pinapahirapan ng walang sapat na paliwanag tungkol sa kanilang aralin dahil upang mawalan siya ng gana. Nakita niya kung paano hindi natuto ng maayos ang mga estudyante dahil sa maling sistema ng edukasyon. Sa halip sa matuto, naging pasanin sa kanila ang edukasyon dahil mahigpit at hindi makatarungang pamamalakad ng paaralan. Habang patuloy siyang nakakaranas ng kawalang hustisya sa edukasyon, unti-unti siyang napupuno ng galit at pagkadismaya. Pakiramdam niya ay tila wala siyang kalayaan at pinahirapan lamang siya ng sistema sa halip na pagbigyan ng tunay na kaalaman. Sa huli, dahil matinding galit at kawalang pag-asa, nais na lamang ni Placido na huminto sa pag-aral. Napagtanto niyang walang saysay ang kanyang pagsisikap kung manatili ang makatarungang sistema ng edukasyon noong panahon ng mga Kastila. Buong kabanata ay additional. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng bulok na sistema ng edukasyon noong panahon ng Kastila sa pamagitan ng karakter ni Placido Pinente. Ipinapakita ni Rizal kung paano nagdurusa ang mga estudyante at sa ilalim ng mahigpit at hindi makatarungang pamamalakad ng mga praile sa paralan. At yun lang po. Salamat. Sa Kabanata 13, ang klaseng pisika ay pinamumunuan ni Padre Melon, isang guro na gustong ipahiya at insultuhin ang mga estudyante niya. Pinahiya niya si Placido Pinente sa harap ng klase dahil hindi niya masagot ang nais ni Padre Melon. Dahil sa matinding sitwasyon na naranasan ni Placido, ay nagdesisyon ito na hindi na babalik sa klase. Ipinakita sa kabanatang ito na ang panahon ng Kastila ay ang mga estudyante ay walang oras mag-isip at malay. Sa klase, ang paraan ng pagtuturo at pagsasaulo laman ng leksyon, walang tunay na pag-unawa. Huwag si Placido upang sagutin ang isang tanong. Ngunit dahil hindi niya masagot ang nais ng guro, siya ay pinahiya ni Padre Melon sa harap ng klase. Dahil sa labis na pagkakahiya at galit ni Placido, nagdesisyon si Placido na umalis at hindi na bumalik sa klase. Ipinakita sa kabanata ito ang kakulangan ng sistemang edukasyon noong panahon ng mga Kastila, kung saan sa panahon iyon ay ang estudyante ay hindi binibigyan ng oras mag-isip ng malaya. Ni Makaray, dito siya ay naninirahang mag-isa kasama lamang ang kanyang utusan na nagkakandili ng kanyang kabayo. So, ang ninilang nagkakandili ay nag-aaruga. So, meaning nun ay inasikaso niya ang kanyang kabayo.
tila isang paralan ito sa araw na maraming nagpapauli-uli. Ang meaning ng nagpapauli-uli ay maraming naglalakad-lakad ng pabalik-balik na mag-aral. Tumutugtog ang mga instrumentong musikal, nagsisipag-aral ng eskrima, sumusulat ng sanaysay o liham, naglalaro ng baraha, nagtatawanan, naghihiyawan at nagbibiruhan. Ano ba ang huuban ng ang kaguluhan sa pagpapadalo ni Makaraig sa iba pang namumunong mag-aaral na si Sandoval at Isagani? So, si Makaraig, mag-aral ng batas na nagtatapos nito para sa titulo. Kilala siyang masipag, loyal, liberal, napakayaman at mabuting tao. So si Makaraig kuno kay siyang estudyante sa batas na in-graduate doon para makuha lamang yung titulo. Then hindi niya kailangan yung kung ano man yung gagawin sa batas. Gusto niya lang makuha yung titulo. At kilala rin siyang masipag, loyal, liberal at napakayaman, lalo na siya ay isang mabuting tao. Dahil sa kanyang yaman at impluensya, nagkakaroon siya ng mga aklat na hindi mapigil ng sensura. Siya ang naghihintay ng iba pang mag-aral upang makibalita tungkol sa pasya ng General hinggil sa balak na pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. So, si Makaraig daw ay naghihintay ng mga estudyante upang marinig kung yung sinabi ni General na pagpapatayo ng Akademyang Wikang Kastila. So, si Sandoval, isa siyang mag-aral na naghihintay sa pagpasya ni General hinggil sa kanyang pagpapatayo ng ang Akademyang Wikang Kastila. At isa si Sandoval na peninsular na nagtungo sa Maynila bilang kawani ng pamahalaan at nagtatapos ng kanyang pag-aaral. Nakikisa siya sa mga plano ng mga Pilipino mag-aaral. So si Sandoval ay gusto niyang pumunta siya ng Maynila bilang kawani ng kauban sa pamahalaan at kanang humanon at tapusin ang kanyang pag-aaral. So sumasali rin si Sandoval sa mga plano ng mga Pilipino mag-aral dahil mahusay siyang bumigkas ng talumpati, kaya naman sinasamantala niya ang anumang pagpupulong upang makapagpamalas at hanggahan. Si Juanito Pelaez, tulad pa rin ng dating panglalarawan ay umasa siyang mapababantog sa kilusang ito. Sa pagkakataong ito, ang mainit na usapan ay tungkol sa akademya. Si Juanito Pelaez, tulad pa rin ng dating paglalarawan, ay umaasa siyang ang mapababantog sa lahat dahil sa pagbuo raw niya ng kilusang ito. Si Juanito Pelaez na gusto niyang makilala ng lahat dahil sa paggawa niya ng kilusang pagtayo ng akademya. At si Isagani, tulad ni Sandoval, malaki ang pag-asang maisa sa katuparan ang balak at magtatagumpay. Naroon din si Pekson, ang mag-aral na mahilig magbanggit ng kung sino-sinong kakilala raw niya makapangyarihang tao. Sa lahat ng naroon, siya lamang ay hindi masyadong umasa sa pananagumpay ng balak. So, ito ang mga mag-aaral na naghihintay si
Sandoval, si Juanito Pelaez, si Isagani, at si Picson. Sa kasiraang loob na ito ni Picson ay dahil sa palagay na may makapangyarihang taong sumsulsol sa general na maaaring magdulot ng kapahamakan ng mga miyembro ng samahan. Dagdag pa, nag-iisip ang general ng nais ipaisip ng malalapit sa kanya. So gusto ng general na marinig ang mga gustong sabihin ng kanyang samahan tungkol sa pagtatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. At tinatakot naman ni Juanito Pelaez na ibig pa yata maghugas kamay ang general. Galit na sinansala ni Sandoval ang palagay ni Picson sa pagsasabi ito ay pang mamaliit sa kakayahan ng general dahil hindi naman ito hayaang pangibabawan. It means pangunahan ang mga praile sa kanyang pagpapasya. Humingi pa ng konkretong halimbawa ang peninsular. Sa laysay ni Picson, kailan lamang ay nagkaroon ng alitan ang ilang pribadong individual at mga praile. Nagpasya ang pansamantalang Kapitan General noon sa naipasa sa Padre Provincial ang usapin sa utos ng mga praile. So, nag-away daw yung mga praile at mga pribadong individual at doon na gustong ipasya ni Kapitan General na ipasa sa Padre Provincial ang usapin na utos ng mga praile. So, yung utos ng mga praile, merong nagpaparungit na matabang mag-aaral na para bang walang anuman ang kanyang isinasalaysay at nagbigay pa ng mga pangalan, petsa at pangakong pagharap ng mga dokumento bilang patunay. Ikinagulo ng isipan ni Sandoval ang patunguhan ng usapan. Hindi niya maunawaan kung bakit hadlangan ang pagbibigay ng pahintulot sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila kayong napakahalaga nito. Ikinagulo ng isipan ni Sandoval ang patunguhan ng usapan. Hindi niya maunawaan kung bakit hadlangan ang pagbibigay ng pahintulot sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila gayong napakahalaga nito. So, sa sinabi ni Sandoval, nabala siya kung bakit meron pang hindrance sa pagbibigay ng pahintulot upang may patayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Ayon kay Picson, ito raw ay paglalagay sa panganib ng karangalan ng bayan. Paano na lamang daw naunawaan ng mga mag-aaral ang batas at sundin ito, at paano na lang din kung ang lahat ay nagkakaunawaan. Ayon kay Picson, ito raw ang paglalagay sa panganib ng karangalan ng bayan. Paano lang na lamang daw kung maunawaan ng mag-aaral ang batas at sundin ito, at paano na lang kung ang lahat ay nagkakaunawaan. So kung ang lahat ay nagkaunawaan, pwede silang magplano ng mga negatibong bagay. At isa pa ay sa gabi magkakaroon ng mga klase sa Kastila at maaaring magkaroon ng kapahamakan o pag-iisip na negatibo ay may kakulangan sa sistema sa umpisa pa lamang. Kinigalit ni Sandoval ang mga palagay. Aniya, huwag munang hatulan ang pamahalaan hanggat wala pang katibayan, hanggang sa nanalumpati siya ng pagtatanggol sa pamahalaan sa magandang kinabukasan ng Pilipinas at sa parangal na matatamo ng mga mag-aral ng samahan. So, sa sinabi ni Sandoval, sabi niya, huwag mo lang hatulan ang ang pamahalaan kung wala pang saktong pruweba o katibayan na ibibigay
tungkol sa problema. At nagpalakpakan at naghiwiyawan ang mga nakikinig na para bang lasap na nila ang pananagumpay. Nang biglang magtanong si Pekson kung paano na lamang kapag hindi ibinigay ng general ang pahintulot. So kung nagtanong si Pekson kung paano kung hindi ibibigay ng general ang confirmation ay ang pahintulot, nagpalakpakan at naghiyawan ang mga nakikinig na para bang lasap na nila ang pananagumpay. Nang biglang magtanong si Pekson kung paano na lamang kapag hindi binigay ng general ang pahintulot. Nagitla ang lahat, biglang hindi nagpahalata si Sandoval. So, sa sinabi ko, diba si Sandoval ay isang si Sandoval ay isang peninsular na nagtungo sa Maynila bilang kawani ng pamahalaan. At doon sabi ni Sandoval, ang lahat ng pinaghirapan at pinagsikapan ng samahan ay hindi mapawawalang saysay dahil nagawa nito ang hindi nagawa ng iba. Nagawa nito ang yanigin at hamunin ang pader ng mga nakatataas. At doon na nagbigay ng speech si Sandoval ay sabi niya, pinaghirapan at pinagsikapan ng samahan ay hindi mapawawalang saysay dahil ang nagawa nito ay hindi nagawa ng iba, at ang nagawa nitong inigin at hamunin ang pader ng mga nakatataas o ang pamahalaan. Nagpalakpakan muli ang mga nakikinig maliban kay Pekson na hindi pa rin kumbinsido dahil hindi pa rin naniniwala si Pekson kay Sandoval dahil dagdag pa ni Sandoval, kung walang Pilipinong maglalakas loob sa susunod ay siya mismo ang tatanggap ng hamon para sa mabuting hangarin ng Espanya sa Pilipinas. Nagpalakpakan muli ang mga nakikinig maliban kay Pekson na hindi pa rin kumbinsido dahil hindi pa rin siya naniniwala kay Sandoval. Sa gitna ng muling pagpapalakpakan ay nagyakap ang mga naroon na para bang nakamit na nila ang kanilang tagumpay. Subalit, sinansala siya ni Pekson na maaaring sabihin ni Sandoval ang lahat ng kanyang sinabi dahil siya ay isang Kastila. Kung magmumula sa isang Pilipino ang mga iyon, ang lahat ay pakikinggan bilang paghimagsik. Sasalungat pa sana si Sandoval nang biglang dumating si Makaraig at sumigaw ng pananagumpay ng samahan. Masigabong palakpakan, marubdob na yakapan at pagluwa sa kagalakan ang naghari sa mga mag-aaral. So ito ang meaning ng masigabo at marubdob. Ang masigabo ay malakas silang nagpalakpakan at marubdob na yakapan at mainit na yakapan at pagluwa sa kagalakan ang naghari sa mga mag-aaral. Tanging si Pekson ang may pag-alinlangan sa mga oras na iyon sa balitang dumating. Ayon kay Makaraig, nakipagkita siya kay Padre Irene at isinalaysay ng pari sa kanya ang pangyayari sa Los Baños. Isang linggo raw ang nagugol sa pag-usap para sa balakin ng mga mag-aaral. At sa kabilang panig naman ay ayon kay Makaraig, nakipagkita siya kay Padre Irene at isinalaysay ng pari sa kanya ang pangyayari sa Los Baños. Isang linggo raw ang nagugol sa pag-uusap para sa balaki ng mga mag-aaral. Ipinagtanggol daw ng pari ang balaki laban kay Padre Salvi sa general
sa Vice Gobernador at kay Simon. Ipinagtanggol na daw ng pari ang balakin laban kay Padre Salvi sa General, sa Vice Gobernador at kay Simon. Pabayaan na lamang daw sana ang usapin nang maalala ni Padre Irene ang kumiting tagapagpaganap sa edukasyong primarya. So, no. Sinabi ni Padre Irene na pabayaan na lang sana yung usapin nung bigla niyang naalala ang kumiting tagapagpaganap sa edukasyong primarya. At tungkol naman sa pagtuturo ng wikang Kastila ang usapin, naisip ng pare na dapat ay ipakita ito sa komite para i-rekomenda at para na rin muling buhayin ang ahensyang iyon na matagal nang walang ginagawa. At dahil din sa noroon sa pagpupulong si Don Custodio na miyembro ng isang panimula, nangako naman daw na magbibigay ng pasya ang Don sa loob ng isang buwan. Nagdiwang ang mga mag-aaral sa pagtatapos ng salaysay ni Macaraig. So sabi ni Don Custodio, babalik siya ay magbibigay siya ng pasya sa sinabi ni Macaraig. Ngunit paano naman kung hindi pabor sa mga mag-aaral ang pasya ni Don Custodio? Ito ang tanong ni Pekson na nakapagpatigil sa lahat ng pagsasaya. Sagot ni Macaraig na lahat na nasabi ni Padre Irene na lahat naman daw ay ginawa na nila kung may impluwensyahan lamang daw ni Don Custodio ayon sa kanilang adhikain ay magtatagumpay sila. May dalawang paraan naman daw na inimungkahi ang pari. Ang general naman daw ang walang kinikilingan. So, kinikilingan ay means walang pinapanigan na kahit sino. At nagkanya-kanya ng isip ang mga mag-aaral hinil sa kung anong paraan upang ma-impluwensyahan si Don Custodio sa kanyang pagpasya. May nagsabing gamitin ang insect na si Quiroga, magbigay ng mamahaling relo o hingin ang tulong ng mananayaw na si Pepay. Kilala si Pepay na maganda at mabuti kaibigan ni Don Custodio. Kung sakaling ang mananayaw nga ang kanilang lalapitan, nag-alok na ng tulong si Juanito Pelaez na kaibigan din ng dalaga. Ngunit tumutol si Sagani sa lahat ng ito. Sabi niya, pakinggan daw muna nila ang mungkahi ni Padre Irene. Saan naman ni Macaraig ang isang paraan daw ang paglapit kay Ginoong Pasta. Siya ang tagapayo ni Don Custodio sa batas. Mas naibigan ni Sagani ang plano ito at dahil sa isang Pilipinong si Ginoong Pasta at kaibigan siya ng kanyang tiyo. Yung si Sagani ay may tiyo at may tiyohin at kaibigan ito ni Don Pasta at kaya nagustuhan niya ang parang yon kasi kilala naman ang tiyohin niya si Don Pasta. Ngunit palaisipan naman kung paano aayon ang Ginoo sa kanilang adhikain. Hindi rin naman nais ni Sagani na magpatulong sa kinikilalang mananayaw at mambuborda ng Ginoo. Sa huli, napilitan ang mga miyembro ng samahan na sumang-ayon sa pagtungo muna ni Sagani kay Ginoong Pasta at maghintay sa kahihinatnan ng usapan sa universidad. Pagtatapos ng Sagani, gumawa muna tayo ng marangal na paraan. At doon, ngunit palaisipan naman kung paano ayon ang Ginoo sa kanilang plano o kanilang adhikain. Dahil ayaw naman ni Sagani na
humingi ng tulong sa isang mananayaw na si Pepay upang burdahin ang Ginoo. At sa huli, napilitan na lang ang mga miyembro ng samahan na sumang-ayon sa pagtungo nila ni Isagani kay Ginoong Pasta muna at maghintay ng kahinatnan doon sa usapan na sa universidad. Magandang araw, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Kendrick Babol at ngayon tatalakayin natin ang Kabanata 15 ng El Filibusterismo na pinamagatang si Ginoong Pasta. So bago tayo magsimula sa kwento, alamin muna natin ang mga malalim na salita na ginamit sa kwento. So ang una ay pinabatid o ipinaalam. Pangalawa ay ang kabalintunuan o kabaliktaran, lumuklok o umupo, magulumihanan o maguluhan, matalos o malaman at maisip, pakay, sadya o layunin, pumatnubay o gumabay, tinag, galaw o kibo, at ang panghuli ay ang umaliwalas o lumiwanag. Sa kabanatang ito, tatalakayin natin ang pakay o layunin ng isang mag-aaral na si Isagani at bakit hindi sang-ayon si Ginoong Pasta dito. So sa simula ng kwento, nagtungo si Isagani sa opisina ni Ginoong Pasta. At si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila at kilala siya bilang tagapayo ni Don Custodio na isang dalubhasa sa pagdating sa pagsusulat ng papel. Sinadya ni Isagani na pumunta dito upang pag-usapan na kung maaari ay mamagitan ng isang ayon sa kanila kung sakaling sumangguni si Don Custodio. Nang makita ni Ginoong Pasta si Isagani ay agad niya itong pinaupo at binigyang paumanin. At nang pinaliwanag ni Isagani ang kanyang pakay, nakinig si Ginoong Pasta ng walang sigla. Nagkuray lang itong walang alam para ipakita agad sa binata na wala itong pakialam sa gawaing kabataan. Subalit, nang marinig ito ni Ginoong Pasta na may kaugnayan sa proyektong akademya ng Bisip Rektor, ang mga praile at Kapitan General, ay dumilim ang kanyang mukha dahil hindi sila dapat makialam dito. Nais ni Isagani na maaprubahan ng manananggol ang kanilang akademya ng wikang Kastila dahil gusto nilang matuto ng wikang Espanyol. Ngunit nabigo sila dahil nagpasya si Ginoong Pasta na huwag makialam dito dahil maselan ang usapang ito. Sumagot naman si Isagani na wala siyang nakitang masamang idudulot ng pagtulong sa maunlad na tungkulin ng pamahalaan. Nagtaas ng ulo si Ginoong Pasta kaya hindi siya sumang-ayon at hayaan na lang ang gobyerno na magkumilos sa kanilang sarili. Ngunit naniwala si Isagani na dapat din nila sundin ang mga layunin ng mga mamamayan sa pamahalaan na mas batid ang kanilang pangangailangan. Kahit alam ni Isagani na magsalita ng kansila, pilit niyang makamit ang kanyang layunin para sa ibang mag-aaral dahil ginawa niya ito hindi lamang para sa kanyang sarili at kundi para sa lahat. Pinayuhan muli ni Ginoong Pasta si Isagani na pagkatapos niyang makatanggap ng titulo at pag-aaral ng medisina ay mag-asawa ito ng mayamang babae. At kapag nagsimula ng pumuti ang buhok ni Isagani, balang araw ay masasabi niyang tama ang pinayo ni Ginoong Pasta. Ngunit sumagot si Isagani sa panahong pumuti na ang kanyang buhok at lumingon siya sa nakaraan na ang tanging pagpapaunlad sa sarili at sa bayan ay hindi niya ginawa para sa kanyang bayan. Ang bawat puting buhok daw ay magiging tinik na hindi dapat ipinagmamalaki at dapat ikinahiya. At pagkatapos nun, mabigong umalis si Isagani habang pinakikinggan ni Ginoong Pasta ang yabang ng binata. Naawa siya sa binata at lubos siyang hinangaan dahil sa katalinuhan ng pag-isip nito. Dahil tinanggihan ni Ginoong Pasta ang kahiling ng binata dahil sa pagiging makasarili.
Ang aral na natutunan ko sa kabanatang ito ay kung alam mong nasa tama ka, dapat mong ipaglaban ito dahil hindi lang ito nakakabuti sa inyong sarili, kundi ito ay para sa lahat. Magandang hapon sa inyong lahat, lalo na sa inyo Binibining Barete. Ngayon, ang aking tatalakayin ay ang kabanata 11 ng El Filibusterismo na pinamagatang mga kapighatian ng isang inchik. Ngunit bago natin talakayin ito, alamin muna natin kung ano ang mga matatalinghagang salita sa loob ng nobelang ito. Ang una ay ang bantulot o nagdadalawang isip o urong-sulong. Pangalawa, bumatikos, pumuna, tumuligsa. Libakin, kutyain o maliitin. Maangal, mareklamo, nanunuya o nang iinis, paghihimutok, pagsama ng loob o pagrereklamo, pagsisiyasat, pagsusuri, pag-iimbestiga, pansuhol, perang ibibigay kapalit ng pabor, sabad, singit, pakikisali sa usapan, tagatangkilik, suki o regular na mamimili. Sa loob ng ika-19 na kabanata, makikita natin bumabaha ng pagkain, inumin, sigarilyo, at katuwaan sa itaas ng tindahan ni Quiruga sa eskolta. May kakaibang samyo ang tahanan ng inchik na bumubuo sa kasayahan. Isa itong saganang hapunan ng kanyang inihanda dahil sa kanyang paghangad na magkaroon ng konsulado ang China sa Maynila. Sa gayon, ang pangalan ni Quiruga ay kakabit ng mga salitang konsulado, pagkakapantay-pantay at karapatan. Nasa hapunang ito ang mga praile, mayayaman, iba't ibang mamamayan, opisyal at kawani ng pamahalaan at kanyang tagatangkili kaya punong-puno ng bulwagang tanggapan ng mga panauhin. Sa bahay ni Quiruga ay may mga palamuti na tulad ng mga upuang yantok, mga upuang yari sa itim na kahoy at marmol na mula sa kanton, mga ilawang parol na may lasong seda na minsan ay napakaliwanag at minsan ay hindi, mga kwadrong sumasagisag kay Kristo at mga namatay na makasalanan at hindi na mula sa Alemanya, at mga guhit inchik na nagpapakita ng lalaking kagalang-galang na kinikilala bilang Mahoma o San Santiago na ay pinupuri ng mga bisita. Sa kasiyahang ito ay nakabihis ng Mandarin at Roba. Nagsisiyasat siya at naniniguro na walang nambubulsa o ang pakikipagbatian ng may tinging nagsasabing alam niyang dumalo ang bisita para sa hapunang inihanda at hindi para sa kanya. Ang masamang pagtingin na ito ni Quiruga ay mayroon namang dahilan. Ilan sa pinatutungkulan niyang naroon sa hapunan na panay papuri sa kanya, ngunit hindi naman talaga umaasang mapabuti siya. Ang mga taong iyon ay sina Ginoong Gonzales, ang ama ni Juanito na si Don Timoteo Pelaez, isang kilalang kawani at isang kilalang opisyal, at ang una ay nagmumungkahi na magkaroon ng konsulado sa China, sa Maynila, at sinasabing si Quiruga lamang ang makagaganap ng katungkulang iyon. Ngunit siya rin ang Ginoong may sagisag panulat na pitili na bumatbatikos sa mga inchik sa pahayagan. Ang ikalawa naman, siya ang mga ngalakal na palaging nagrereklamo dahil sa pakikipagkompetensya ng mga inchik sa negosyo. Ang ikatlo, isang mayamang taga-Maynila na nakilala dahil sa mga pisong Mexicano na hindi natalo ng kasamahan ni Quiruga. Ang ikaapat naman ay kilala sa matapang na pagtuligsa sa kasunduan ng pangangalakal ng mga bilyeta sa loterya ni Quiruga at ng isang kilalang babae sa lipunan.
Patapos na ang hapunan, ngunit hindi pa rin kumakain ng pagkain Europeo ang may handa. Si Simon naman ay kinakausap ng mga mangangalakal na nagrereklamo hinggil sa kalagayan ng kalakalan, sa pag-asang maiparating ang kanilang hinggil sa Kapitan General. Ngunit ngiting may panunuya lamang ang isinasagot ng mag-aalahas sa kanila at pagkikibit-balikat. Namataan ni Simon si Kiruga at dahan-dahan siyang lumayo sa nagrereklamong mga ngalakal. Binati niya ang malapit ng maging konsul. Si Kiruga naman ay pulos papuri sa mag-aalahas. Malaki ang pagpapahalaga sa inchik kay Simon dahil si Simon ay malapit sa Kapitan General at hindi pinansin ni Simon ang mga papuri ng inchik dahil mukhang hindi naman siya interesado nito. Patuloy sa paghihimutok ni Kiruga nang isama niya si Simon sa isang pribadong silid upang ipaliwanag ang kanyang kapighatian. Dito, sinabi ni Kiruga na ang tatlong brilyanteng pulseras na kinuha niya sa mag-aalahas upang kunwari ay ipakita sa kanyang asawa, ay ipakikita niya naman ito sa asawa ng kanyang kilalang napakayamang lalaki upang magkaroon siya ng koneksyon at upang mapabilang siya nito dahil ang asawa naman ng babaeng ito ay napakayaman at napaka makapangyarihan. Dagdag pa niya ay wala siyang alam sa mga kagustuhan ng mga babae, kaya naisipan niyang ipakita ang tatlong brilyanteng pulseras at doon siya ay namangha dahil ang babae ay gustuhan ang tatlong brilyanteng pulseras at gustong itago. Pabulalas ng tawa si Simon at nagpatuloy naman sa pagrereklamo si Kiruga sa mga taong hindi nagbabayad sa mga utang nila. Naghandog ng tulong sa paniningil ang mag-alahas, ngunit tinanggihan na ito ng inchik. Kunwaring magpapaalam na sana si Simon nang banggitin niya ang tungkol sa 9,000 utang ni Kiruga sa kanya. Anya, ayaw niyang malugi ang kalakal ng inchik, kaya pagbibigyan niya ito kung pagbibigyan din siya nito. Magiging 7,000 na lamang ang utang ni Kiruga, imbes na 9,000 ito. At yamang nakapaglalabas naman ng kahit ano si Kiruga sa dwana, nais niyang ilabas nito sa pier ang ilang kahong puno ng armas at itago ang mga kahon sa bodega ng inchik dahil hindi na ito kasya sa kanyang bahay. Dagdag pa ni Simon na huwag dapat mag-alala si Kiruga dahil ililipat naman ang mga ito sa iba't ibang bahay at magkakaroon ng pagsisiyasat. Makakulong rin ang mga may-ari ng tahanan na madadatnan at kikita silang dalawa ng malaki sa paglalabas sa mga taong nakulong. Ito ang kabuuan ng plano ni Simon. Kung hindi papayag si Kiruga, ay ibibigay ni Simon sa iba, ngunit kailangan namang magbayad ng utang si Kiruga sa kanya. Kaya dito ay napapayag si Kiruga sa plano ni Simon. Iba't iba na ang usap-usapan nang magbalik sa bulwagan sina Simon at Kiruga. Sa umpukan na kinaroroonan ng ilang opisyal ng pamahalaan, ilang kaginangan at si Don Custodio, isang mainit na usapan ang patungkol sa komisyon na ipinadala sa India upang pag-aralan ang paggawa ng mga bota ng mga Gwardiya Sibil. Ayon sa usapan, bakit hindi na lamang pagtatapak ang gawin sa mga Gwardiya Sibil katulad ng mga Indio? Kailangan lamang ng kasanayan sa pagtatapak upang makatipid. Isinalang naman na nakatapak ang mga Indio, kaya huwag na silang pagsapatusin at mas matipid din kung nakahubad na lamang ang mga Gwardiya Sibil. Maya-maya sa kabilang umpukan naman ng kinaroroonan,
nina Benzaib, Padre Camora, Padre Irin, Juanito Pilaes at Padre Salvi, at nang sumabad na rin o sumali na rin sa usapan si Don Custodio, mainit ang pagtatalo hinggil sa taong mami na tinatawag na Espenghe. Ipinalalabas ito sa perya sa Quiapo ng Amerikanong si Ginoong Leeds. Tanging si Juanito Pilaes lamang ang nakakita nito at siya lamang ang nagsalaysay kung ano ang kanyang nasaksihan. Hinamon niya ang mga nakikinig na tunghayan ang kanyang sinasabi upang maniwala. Ayon kay Benzaib, ito ay dulot ng agham. Ayon naman kay Padre Camora, ito ay kagagawan ng demonyo at wala ng iba. Nangingiti lamang si Padre Irene at mantulot naman sina Padre Salvi at Don Custodio na saksihan ang pinag-uusapan. Sa kayabangan naman ni Benzaib, ay sinabi niya na pakikiusapan niya si Ginoong Leeds at sasabihin niya sa Amerikano na paalisin na muna ang mga manonood habang sila ay nasa loob ng tanghalan at inaalam ang sikreto ng Espenghe. At doon, sila ay nagsilisa na patungo sa Quiapo. At yan lamang ang kabuuan ng Kabanata 19. Maraming salamat.